Hinding-hindi ko malilimutan yung Martes ng Marso na yon noong gumuho ang buong mundo ko. Tinawagan ako ni Thomas sa opisina, parang normal lang, na akala mo pag-uusapan namin yung bagong proyekto o yung offer para sa renovation ng gusali sa Pasig. 12 taon kaming magkasama, binuo namin yung kumpanya mula sa wala, mula sa isang maliit na apartment sa Quezon City kung saan namin pinirmahan ang unang kontrata. Naaalala ko kung paano kami nag-celebrate gamit ang brandy noong nakuha namin ang unang malaking kliyente, kung paano nagdala si David ng isang bote at sinabing kami na ang magiging pinakamalaki sa Manila. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako sa kanilang dalawa. Pagpasok ko sa opisina, naramdaman kong may mali. Hindi nakatingin sa akin si Thomas kundi sa mga papel sa harap niya. Si David ay nakatayo sa tabi ng bintana, mga kamay sa bulsa, at may naramdaman ako sa tensyon sa kanyang mga balikat. Nandoon din si Isabela, ang asawa ko. Anong ginagawa niya rito? Tanong ko sa sarili ko. Bihira siyang pumunta sa kumpanya, tuwing may celebration lang o kapag hinihintay ako para mag-dinner kami. Pero ngayon, hindi siya mukhang naghihintay para sa lunch. Itinulak ni Thomas ang mga dokumento sa akin sa ibabaw ng mesa. Mga legal na papel, puno ng mga artikulo, paragraph, mga selyo. Ilang salita lang ang sinabi niya, malamig, ininsayo, na parang ilang araw niyang pinraktis. Mga pagbabago sa Articles of Partnership, bagong ownership structure. Ang porsyento ko ay bababa sa 0. Sa technical na aspeto, hindi na ako miyembro ng board. Sa technical na aspeto, wala na akong natira. Tinitigan ko siya at hindi ako makapaniwala. Ninong pa man din siya sa kasal ko. Si David ay parang pangalawang ama na ng anak kong babae. Magkakasama kaming nag-weekend sa Tagaytay, umiinom sa rest house ng tatay ni Thomas, tumatawa hanggang maiyak habang nagkukwentuhan ang mga asawa namin tungkol sa mga kapitbahay. Paano ito nangyari? Paano ka titingnan sa mata ng isang tao na kasama mo sa hirap at ginhawa, sa pawis at pangarap at sasabihing, tapos na, hindi ka na namin kailangan? Tinanong ko kung anong problema. Baka may pagkakamali. Pero umiling lang si Tomas at tumango papunta kay Isabela. Nakaupo siya sa isang silya malapit sa pader, nakakrus ang mga braso at hindi ako tinitingnan. Doon ko naintindihan. Alam niya. Siguro hindi lahat, siguro hindi siya ang nag-isip ng plano. Pero alam niya. Pumirma siya sa mga papel bilang asawa, nagbigay ng pahintulot sa lahat ng pagbabago. Kinumpirma na binibitawan ko ang aking parte ng walang bayad. Parang may naglulubog sa akin sa tubig at pinipigilan akong umahon habang nalulunod ako. Si David ang unang nagsalita, sinabing walang personalan. Negosyo lang daw. Ang kumpanya ay pupunta sa ibang direksyon, kailangan nila ng sariwang dugo, mga bagong ideya. Ako raw pinipigilan ko sila. Lahat ng mga klishe na sinasabi ng mga tao kapag gusto kanilang sipain ng hindi inaamin na sila ay sakim, duwag at traidor. Bagong direksyon. Sariwang dugo. Walang personalan. Tumayo ako, hindi ako sumigaw, hindi ako nambasag ng gamit. Sinabi ko lang, naiintindihan ko. Tumingin ako kay Isabela. Hindi pa rin siya tumitingin. Wala siyang lakas ng loob, o kahihiyan, o pareho. Lumabas ako ng opisina, dumaan sa hallway kung saan nakasabit sa pader ang mga litrato ng aming mga proyekto. Mga gusaling inayos namin, mga fakad na ginawa namin, mga tagumpay na ipinagdiwang namin. Lahat ng yon, sa kanila na ngayon. Nag-drive ako pa uwi, mga kamay sa manibela, blangko ang isip. Ang Manila ay umuusad sa sarili nitong bilis sa paligid ko. Ang traffic, mga tao, mga coffee shop, normal lang lahat maliban sa buhay ko. Pumarada ako sa harap ng building, pero hindi ako pumasok agad. Nakaupo ako sa kotse ng 1 oras, baka higit pa, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Umuwi si Isabela kinagabihan. Wala siyang sinabi. Ako rin. Humiga siya sa kama na parang isang ordinaryong araw. Ako natulog sa sofa. Kinaumagahan pagkagising ko may narealize akong importante. Akala nila wasak na ako. Akala nila tatanggapin ko ang pagkatalo. Siguro aalis ng Manila. Maghahanap ng trabaho sa iba. Siguro magiging ordinaryong kontratista na lang. O magbebenta ng tiles sa mga hardware. Akala nila tapos na ako, pero hindi nila ako kilala tulad ng inaakala nila. Si Isabela, kasama ko sa kama, pero hinding-hindi niya naintindihan ang gutom ko sa tagumpay. Ang tiyaga ko,
ang kakayahan kong bumangon sa tuwing babagsak ako. Si Tomas at David, kasama ko sa mga proyekto, pero hindi nila kapareho ang vision ko. Tumingin sila sa kita. Ako nagtayo ng isang bagay na pangmatagalan. Pumunta ako sa bodega at kinuha ang mga lumang folder. Mga pangalan ng kliyente, contacts, phone numbers, emails. Lahat ng naipon ko sa mga nakaraang taon. Siguro nakuha nila ang kumpanya, pero hindi nila nakuha ako. Hindi nila nakuha ang kaalaman ko, ang reputasyon ko, ang mga koneksyon ko. At hindi nila naintindihan na ako ang nagpapatakbo ng lahat. Ang unang tawag ko ay ginawa ko ng 8:00 ng umaga. Tinawagan ko si Pedro, may-ari ng isang chain ng restaurants, isang kliyente na nakalima na kaming proyekto. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi kong wala na ako sa lumang kumpanya, pero magtatayo ako ng bago. Tinanong ko siya kung kanino siya naniniwala, sa akin o sa kanila. Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Sa'yo, Miguel. Palaging sa'yo. Pangalawang tawag. Pangatlo. Pang-apat. Bago matapos ang linggo, may 10 na akong pangako. Bago matapos ang buwan, nakarehistro na ang kumpanya ko. Pinangalanan kong simple, MG Renovations. Mga inisyal ko, ang bago kong simula. Umupa ako ng maliit na opisina sa Alabang, bumili ng mesa, upuan, computer. Nagsimula ako. Hindi naging madali. Nasa bahay pa rin si Isabela, pero nabubuhay kami na parang mga estranghero. Umalis siya tuwing umaga papunta sa kanyang salon, umuuwi ng gabi, natutulog sa kwarto. Ako natutulog sa sofa at pinaplano ang bawat galaw. Alam kong nasa panig ko ang oras. Kapag ginawa mo ang isang trabaho sa loob ng 12 taon, natututunan mo ang lahat ng pasikot-sikot, lahat ng diskarte, lahat ng kahinaan ng kompetisyon. Alam ko kung saan nagkakamali sina Thomas at David. Alam ko kung ano talaga ang gusto ng mga kliyente. At alam ko kung paano ibibigay yon sa kanila. Nakuha ko ang unang proyekto sa loob ng 3 linggo. Renovasyon ng isang lumang bahay sa Quezon City. Walang malaki, pero sapat na para ipakita kung ano ang alam ko. Ang may-ari ay isang matandang Ginoo, retirado na nagmana ng bahay mula sa kanyang mga magulang at gusto itong ipaayos bago ibenta. Sinabi niya sa akin na una niyang kinontak sina Thomas at David. Binigyan siya ng offer na sobrang laki, puno ng hidden charges at sinabi sa kanya na ang trabaho ay matatapos sa loob ng 3 buwan. Inalok ko siya ng makatotohanang presyo, makatotohanang deadline at nangako ako ng transparency. Bawat linggo, makakatanggap siya ng ulat. Bawat piso makikita niya kung saan napupunta. Natapos ang trabaho sa loob ng 1 buwan at kalahati. Dekalidad, malinis, walang aberya. Sobrang nasiyahan ng Ginoo kaya inirekomenda niya ako sa kanyang manugang. Ang manugang niya ay may maliit na hotel sa Batangas, kailangan ng renovation. Nakuha ko ulit ang trabaho at doon na nagsimula. Isang kliyente ang nagdadala sa isa pa, isang nasisiyahang tao ang nagkukwento sa iba, at bago ko namalayan, mas marami na akong trabaho kaysa sa kaya kong gawin mag-isa. Kinailangan kong kumuha ng mga tao. Una kong tinawagan si Mang Lito, isang maestro karpintero na nakatrabaho ko noong nasa kay Thomas pa ako. Siya ang pinakamahusay na karpintero sa Manila, ginto ang mga kamay, pero hindi siya pinahalagahan ni Tomas. Inalok ko siya ng mas magandang sahod at porsyento sa kita. Tinanggap niya agad. Pagkatapos, kinontak ko si Mia, isang arkitekto na nagtatrabaho bilang freelance, pero palaging available. Brilyante siya. May mata siya sa detalye na hindi nakikita ng iba. Naging kanan kamay ko siya. Sa loob ng tag-araw, nakagawa kami ng 5 proyekto. Pagdating ng ber months, 10. Tuwang-tuwa ang mga kliyente. Nagiiwan sila ng mga review online. Inirerekomenda ako sa mga kaibigan. Tumatawag para sa mga bagong trabaho. Lumago ang kumpanya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. At habang nangyayari iyon, binabantayan ko kung anong nangyayari kina Thomas at David. Ang luma nilang kumpanya, yung ninakaw nila sa akin, ay nagsimulang magkalamat. Narinig ko mula sa mga kakilala na nawawalan sila ng kliyente. Si Pedro, yung may chain ng restaurants, tinigil ang pakikipag-ugnayan sa kanila matapos nilang hindi ma-deliver ang proyekto sa tamang oras. Nagkaroon ng away, banta ng demanda, samaan ng loob. Iniwan sila ng ibang kliyente dahil masyadong mataas ang presyo. Hindi makatotohanan ang deadlines at questionable ang kalidad.
Naintindihan ko na sina Tomas at David ay magaling lang magbenta ng kwento, pero hindi sila magaling sa execution. Ako pala ang nagpapatakbo ng lahat. Kung wala ako, nagsimulang umalog ang kanilang makina. Pagdating ng Disyembre, ang kumpanya ko ay may 20 empleyado na. Lumipat ako sa mas malaking opisina sa sentro ng Makati, gumawa ng website, namuhunan sa marketing. Nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa malalaking kumpanya, mga taong naghahanap ng seryosong renovation ng mga commercial space. Ang isang ganoong proyekto ay maaaring magdala ng kita na higit pa sa 10 maliliit na trabaho. Samantala sina Tomas at David ay nawawalan na ng lupa. Napansin ni Isabela ang mga pagbabago. Nakikita ko siyang tumitingin sa akin kapag umuuwi ako. Nakasuit, may dalang briefcase na puno ng kontrata. Hindi na siya malamig, kundi nag-aalala. Tinanong niya ako minsan kung kumusta ang negosyo. Sinagot ko siya ng simple. Okay naman. Wala nang iba. Wala akong utang na paliwanag sa kanya. Wala akong utang na kahit ano. Noong Enero ng sumunod na taon, nakatanggap ako ng tawag mula sa alkalde ng aming distrito. Humingi sila ng offer para sa renovation ng lumang eskwelahan sa Pasig. Malaking proyekto ito, nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at mahalaga para sa reputasyon ko. Alam kong sasali rin sina Tomas at David. Malinaw sa akin na gagawin nila ang lahat para makuha ang trabahong yon. Inihanda ko ang offer sa loob ng ilang linggo. Pinag-aralan namin ni Mia ang bawat detalye, mula sa presyo ng materyales hanggang sa timeline ng execution. Kinontak ko ang lahat ng suppliers, nakipag-negotiate ng discounts, tiniyak ang pinakamahusay na kondisyon. Ang offer ko ay perpekto, makatotohanang presyo, mabilis na timeline, garantisadong kalidad. At ipinasa ko ito isang araw bago ang deadline. Nang buksan ang mga offer, mas maganda ang sa akin sa bawat aspeto. Sina Tomas at David ay nag-alok ng mas mababang presyo, pero malabo ang execution plan, hindi malinaw ang timelines. Ako ang pinili ng komite. Ang pagpirma ng kontrata ay isang pampublikong kaganapan. Naroon ang media, ang mga litrato ay napunta sa website ng lungsod. Ipinagmamalaki ko, hindi lang dahil sa pera o sa prestige, kundi dahil napatunayan ko na hindi ako yung tipo na basta-basta na lang itatapon. Nagsimula kong mapansin ang mga senyales ng kanilang pagbagsak. Narinig kong kailangan nilang magtanggal ng mga tao, na hindi sila binabayaran ng mga kliyente sa tamang oras dahil hindi sila kontento sa trabaho, na may problema sila sa mga supplier dahil hindi sila makabayad ng utang. Nagsimulang tawagan ni Tomas ang mga lumang kliyente, sinusubukang bawiin sila, nag-aalok ng discounts, nangangako ng imposible. Pero huli na, ang reputasyon, kapag nasira na, hindi na madaling ibalik. Kailangan kong aminin sa sarili ko na nakakaramdam ako ng kasiyahan. Habang pinapanood ko ang pagguho ng lahat, nakaramdam ako ng isang madilim na kagalakan. Hindi ito kasamaan, ito ay hustisya. Sinubukan nila akong sirain, at ngayon, sila ang bumabagsak. Wala akong ginawa kundi gawin ang trabaho ko. Natural ang kompetisyon, walang awa ang merkado, at sila, mas mahina lang kaysa sa akin. Sinubukang makipag-usap ni Isabela sa akin isang gabi. Umupo siya sa mesa habang naghahapunan ako at sinabing, narinig niya na may problema sina Tomas at David. Tinanong niya kung may alam ako tungkol doon. Tumingin ako sa kanya at nakita ko yung pekeng pag-aalala sa mukha niya. Sinabi kong alam ko pero hindi ako interesado. Natahimik siya. Siguro naintindihan niya na wala na siyang lugar sa bago kong buhay. Siguro noon lang niya naintindihan kung gaano kalaki ang pagkakamali niya noong pinirmahan niya ang mga papel na yon. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Ang proyekto sa eskwelahan sa Pasig ay naging matagumpay. Natapos ko ito bago ang deadline at kinuha pa ako ng lungsod para sa 3 pang proyekto. Ang kumpanya ko ay naging kasing kahulugan ng kalidad sa Manila. Nagsulat ang mga diaryo tungkol sa akin, tinawag akong bagong leader sa renovation, ikinuwento ang tagumpay ko. Hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa pagkakanulo, kung paano nila ako sinubukang sirain. Hindi ko kinailangan. Ang mga resulta na ang nagsalita. Pagsapit ng tagsibol, malaking problema na ang kinakaharap ni na Tomas at David. Ang kumpanya nila ay nalulugi bawat buwan. Nagbanta ang bangko na i-freeze ang kanilang mga account. Hindi sila makahanap ng mga bagong kliyente at ang mga luma ay isa-isang umaalis. Nakita ko si Tomas minsan sa syudad, sa tapat ng isa sa mga construction site ko.
Mukha siyang pagod, nangangayayat, tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 taon. Tumingin siya sa akin mula sa kabilang kalsada, pero hindi lumapit. Alam niyang wala siyang masabi. At doon ko naintindihan na oras na para sa huling hakbang. Hindi ko lang gustong panoorin silang bumagsak. Gusto kong kunin ang lahat. Gusto ko na lahat ng kinuha nila sa akin at higit pa ay maging akin muli. Gusto kong malaman nila kung ano ang pakiramdam kapag kinuha sa iyo ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, sa patas na paraan, pinaghirapan, sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, hindi sa pamamagitan ng pagtataksil. Simple lang ang plano, pero nangangailangan ng pasensya. Alam kong naghahanap sina Thomas at David ng paraan palabas sa krisis. Lumalagapak ang kumpanya nila at desperado silang makahanap ng sino mang magliligtas sa kanila. Siguro investor, siguro bibili, siguro kahit sinong mag-e-empleyo sa kanila. Hindi ako nagmadali. Hinayaan ko silang magdusa. Maramdaman ang pressure araw-araw. Mapunta sa bingit ng katinuan habang pinapanood ang pagbagsak ng lahat. Kinuntak ko ang aking accountant, si Stephen, isang taong kasama ko mula pa noong unang araw. Diskreto siya, mapagkakatiwalaan, at alam niya ang lahat ng pasikot-sikot sa pinansya. Sinabi ko sa kanya na gusto kong makita ang lahat ng pwedeng malaman tungkol sa lumang kumpanya. Gaano kalaki ang utang, sino ang mga pinagkakautangan, anong mga ari-arian ang mayroon sila, ano ang tunay na halaga ng kanilang mga asset. Nagtrabaho si Stephen ng ilang linggo, nangalap ng datos, nag-check sa mga pampublikong talaan, nakipag-usap sa mga taong may alam. Binigyan niya ako ng kompletong larawan. Ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkarota. May utang sila sa mga bangko, sa mga supplier, pati na sa kanilang mga manggagawa. Mayroon silang ilang mga ari-arian, mga opisina, bodega, kagamitan, pero lahat ay may sangla, mortgage. Kung mag-file sila ng bankruptcy, kakarampot lang ang makukuha nila. Pero kung makakahanap sila ng bibili bago yon, makakakuha sila kahit papaano. Doon ako pumasok. Tinawagan ko si Thomas ng direkta. Hunyo noon, halos 1 taon matapos nila akong sipain. Sinabi ko sa kanya na narinig kong may problema sila at baka makatulong ako. Tahimik sa kabilang linya. Nai-imagine ko ang mukha niya, ang pagkalito, ang pride na lumalaban sa desperasyon. Pero mas malakas ang desperasyon. Pumayag siyang makipagkita. Nagkita kami sa isang neutral na lugar, isang coffee shop sa Greenbelt, isang pampublikong lugar kung saan hindi maitatago ang emosyon. Mukhang wasak si Thomas. Ni hindi sumipot si David, may sakit daw, pero alam kong wala lang siyang lakas ng loob na harapin ako. Umupo kami, umorder ng kape, at nag-usap na parang magkaibigan pa rin kami. Tinanong ko siya ng direkta kung magkano ang gusto niya para sa kumpanya. Sinubukan ni Thomas mag-bluff, nagsabi siya ng halaga na katawa-tawa kumpara sa tunay na estado. Ngumiti ako at sinabi sa kanya na pareho naming alam ang totoo. Inilabas ko ang mga dokumentong inihanda ni Stephen at inilagay sa mesa. Lahat ng utang nila, lahat ng problema nila black and white. Namutla ang mukha ni Thomas. Inalok ko siya ng sangkapat, 1/4 ng hinihingi niya. Sangkapat ng katawa-tawang halaga na, yon. Mas mababa ito kaysa sa makukuha nila sa bankruptcy. Pero sa bankruptcy, maghihintay sila ng taon at baka wala pa silang makuha. Dito, makukuha nila ang pera agad, mababayaran man lang nila ang mga utang at makaalis ng may kaunting dignidad. O kahit gaano karaming dignidad ang pwedeng matira sa taong nagbebenta ng bagay na ninakaw niya. Tinitigan ako ni Thomas ng matagal. Nakikita ko kung paano siya nag-iisip, nagkukwenta, kung paano nilalabanan ng pride niya ang realidad. Sinabi niyang kailangan niyang kausapin si David. Sinabi ko sa kanya na may 2 araw siya. Pagkatapos noon mawawala na ang offer ko at maaari na silang maghintay ng bankruptcy. Tumawag siya kinabukasan. Tinatanggap nila ang alok. Gusto kong nandun si David kapag pipirma kami ng mga papel. Gusto kong pareho silang nakatingin sa akin habang ginagawa namin yon. Ang meeting ay sa opisina ng abogado ko. Dumating ako kasama si Mia at si Stephen. Si Thomas at David ay dumating mag-isa. Walang abogado, walang suporta. Mukha silang mga taong pupunta sa libing. Pinasa ng abogado ko ang kontrata, lahat ng clauses, lahat ng kondisyon. Inililipat ang buong pagmamay-ari ng kumpanya, lahat ng ari-arian, lahat ng kagamitan, lahat ng proyekto. Makukuha nila ang perang inalok ko, pero may isang kondisyon. Sa susunod na 5 taon,
Hindi sila pwedeng magtayo ng bagong kumpanya sa parehong industriya sa Manila. Nakakahiya, pero wala silang pagpipilian. Unang pumirma si Tomas. Nanginginig ang kamay niya. Sumunod si David, at hindi ko maiwasang mapansin kung paano niya iniiwasan ang tingin ko. Nang ilagay ng abogado ko ang huling selyo, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Kapayapaan. Hindi kagalakan, hindi paghihiganti, kundi simpleng kapayapaan. Lahat ng kinuha nila sa akin, akin na ulit. At higit pa, tumayo ako, inilahad ang aking kamay. Kinuha ito ni Tomas, malamig, mabilis. Si David hindi. Tumayo lang siya at lumabas ng opisina ng walang salita. Pinanood ko silang maglakad papalayo sa hallway, 2 tao na naging kaibigan ko, mga partner ko, at ngayon ay anino na lang ng kung sino sila dati. Pumunta ako sa lumang opisina kinabukasan. Ang mga susi ay akin na. Ang pinto ay akin na. Lahat ng nasa loob ay akin na. Naglakad ako sa mga hallway. Tiningnan ang mga lumang litrato sa pader, mga litrato ng mga proyektong ginawa namin ng magkakasama bago ang pagtataksil. Isang bahagi ko ang nalungkot. Hindi dahil sa nawalang pagkakaibigan, kundi dahil sa nawalang potensyal ng pagkakaibigan na yon. Pero mabilis na nawala ang pakiramdam na yon. Tinawagan ko ang lahat ng aking mga manggagawa, lahat ng taong naging tapat sa akin, at sinabi sa kanila na magpapalawak kami. Ngayon, may 2 na akong opisina, doble ang kapasidad, doble ang oportunidad. Pinagsama ko ang lahat ng pinakamahusay mula sa lumang kumpanya at sa bago kong kumpanya, at lumikha ng isang bagay na mas malakas kaysa dati. Sinubukang makipag-usap ni Isabela sa akin noong gabing yon. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako, na alam niyang magtatagumpay ako. Tiningnan ko siya at nakita ko ang pagiging ipokrita. Hindi siya proud. Nag-aalala siya. Nag-aalala dahil naintindihan niya na hindi ko na siya kailangan, na ang buhay ko ay nagpatuloy nang wala siya at ang kanyang pagtataksil ay wala ng bigat. Sinabi ko sa kanya ang isang pangungusap. Bukas, lumipat ka na. Hindi siya nagtanong kung saan. Alam niyang hindi na yon mahalaga. Inimpake niya ang kanyang mga gamit kinabukasan at umalis papunta sa kanyang kapatid. Hindi ko siya pinigilan. Wala akong masamang hangad para sa kanya, pero hindi ko siya mapatawad. Siguro balang araw pero hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat. Nagdiwang ako noong gabing yon mag-isa. Sa lumang opisina, may isang baso ng wine, nakatingin sa bintana sa Manila. Ang syudad na nakakita sa aking pagbagsak, ang syudad na nakakita sa aking pagbangon, at ang syudad na ngayon ay nakatingin sa akin habang nasa tuktok ako muli. Naramdaman kong ako ay isang nagwagi, hindi dahil sinira ako sina Tomas at David, kundi dahil nakaligtas ako sa kanilang pagtataksil at naging mas matatag. Kinabukasan, nagsimula ulit akong magtrabaho. Mga bagong ideya, bagong proyekto, bagong mga layunin. Natutunan ko ang isang aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Maaaring kang traidorin ng mga tao, nakawin ang lahat ng mayroon ka, subukang sirain ka, pero hindi nila mananakaw kung ano ang nasa loob mo. Ang iyong kaalaman, ang iyong determinasyon, ang iyong kakayahang lumaban. At hanggat mayroon ka niyan, walang makakapigil sa iyo. Kaya, kung sinusubaybayan ninyo ang kwentong ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at sabihin ninyo sa akin kung anong iniisip ninyo sa comments. Magpapatuloy ito sa lalong madaling panahon. Ilang linggo matapos umalis si Isabela, naramdaman ko ang pagiging bakante ng apartment sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi bakante sa pisikal na aspeto, lahat ay nasa lugar pa rin, ang mga muebles, mga litrato sa pader, kahit ang mga tasa niya ng kape sa aparador. Pero naramdaman ko na parang nakatira ako sa espasyo ng ibang tao. Siguro, espasyo niya ito sa buong panahon, at ako lang ang bisitang nagbabayad ng mga bayarin. Nag-focus ako sa trabaho. Ang pagsasama ng 2 kumpanya ay hindi naging simple tulad ng inaasahan ko. May mga legal na issue, mga papel na kailangang ayusin, mga kontratang kailangang suriin muli. Ang ilan sa mga lumang kliyente ni na Tomas at David ay hindi masaya sa paglipat. Tinawagan nila ako, tinanong kung sino ako, bakit sila dapat magtiwala sa akin. Kinailangan kong personal na bisitahin ang bawat isa, kausapin sila, ipakita sa kanila na hindi lang ako isang buitre na bumili ng bagsak na kumpanya. Isa akong propesyonal na may pananaw, isang taong tatapos sa kung anong nasimulan.
Isa sa mga pulong na yon ay kay Gary Reyes, may-ari ng isang chain ng mga sports complex. May kontrata siya kay Thomas para sa renovation ng 3 lokasyon sa Manila at Cebu. Ang proyekto ay natingga ng ilang buwan, iniwan ng mga manggagawa ang site, ang mga materyales ay hindi na i-deliver. Galit na galit si Gary, nagbanta ng demanda, humihingi ng danyos. Umupo kami sa opisina niya sa Pasig, modernong ayos. May mga pader na salamin at tanawang training court kung saan nagpa-practice ng basketball ang mga batang atleta. Si Gary ay isang matangkad, malakas na lalaki na may maikling gupit at tinitingnan ako na parang ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi ko siya sinisi. Kung ako ang nasa lugar niya, ganun din ang mararamdaman ko. Binigyan ko siya ng bagong plano. Ipinakita ko sa kanya kung paano ko tatapusin ang lahat ng 3 lokasyon sa loob ng 6 na buwan. Nang walang dagdag na gastos at babawiin ko pa ang pagkaantala sa pamamagitan ng pagtatapos ng unang site sa loob ng 1 buwan. Tiningnan ni Gary ang mga dokumento, chinek ang mga numero, at nakita ko kung paanong unti-unting nawawala ang galit niya. Tinanong niya ako kung bakit siya dapat magtiwala sa akin. Sinabi ko sa kanya, dahil ang reputasyon mo ay nakasalalay sa trabaho ko at ang akin naman ay sa rekomendasyon mo. Ayokong kunin lang ang pera mo at umalis. Gusto kong ikwento mo sa lahat kung gaano ako kahusay. Ito ay isang tapat na sagot, walang pambobola. Nag-isip si Gary, tumango at inilahad ang kanyang kamay. Deal. Tinupad ko ang pangako ko. Ang unang site, ang complex sa Pasig, ay natapos sa loob ng 3 linggo. Nagtrabaho kami araw at gabi. Kinuha ko ang pinakamahusay na mga maestro. Personal kong pinangasiwaan ang bawat hakbang. Nang dumating si Gary para sa huling inspeksyon, wala siyang masabi. Hindi lang ito tapos, perpekto ito. Ang sahig ay gawa sa pinakamahusay na materyales, ang ilaw ay propesyonal na naikabit, ang mga locker room ay na-renovate hanggang sa pinakamaliit na detalye. Sinabi niya sa akin na lumampas ito sa kanyang inaasahan. Natapos namin ang pangalawa at pangatlong site bago ang deadline. Inimbitahan ako ni Gary sa pagbubukas ng isa sa mga complex. Binigyan ako ng pampublikong pagkilala sa harap ng kanyang mga business partner. Tinawag akong ang nag-iisang maaasahang kontratista sa lungsod. Sulit ang bawat gabing walang tulog. Pero habang lumalago ang negosyo, ang personal kong buhay ay komplikado. Tumatawag si Isabela paminsan-minsan, karaniwan ng gabi na. Palaging pareho ang usapan. Tatanungin niya kung kumusta ako, anong ginagawa ko, kung okay lang ako. Hindi siya kailanman umamin sa pagkakamali. Hindi siya kailanman nagsabi ng sorry. Gusto niya lang malaman kung handa na akong bumalik siya. Pareho lang ang sagot ko sa kanya bawat oras. Hindi ko alam. At iyon ang totoo. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Isang gabi, nasa lumang opisina ako, nagtatrabaho hanggang gabi. Sinusuri ang dokumentasyon para sa isang bagong proyekto. May narinig akong kumatok sa pinto. Si Mia pala ang arkitekto ko. Nagdala siya ng kape at sandwich, sinabing nakita niya ako sa bintana at alam niyang hindi pa ako kumakain buong araw. Tama siya. Nakalimutan kong kumain. Umupo kami sa opisina, nag-usap tungkol sa proyekto pero napunta ang usapan sa mga personal na bagay. Tinanong ako ni Mia kung okay lang ba talaga ako. Yung totoong okay, hindi lang sa labas. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Sinabi ko sa kanya na abala ako, na maganda ang takbo ng negosyo, na nakatuon ako. Pero tiningnan niya ako sa paraang tanging isang taong talagang nakakakilala sa iyo ang makakagawa. At sinabi niya, Miguel, hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. May kung anong bumigay sa akin sa pangungusap na yon. Siguro dahil walang nagsabi sa akin ng ganong katapat na bagay sa loob ng maraming buwan. Siguro dahil pagod na akong magpanggap na maayos ang lahat. Ikinuwento ko sa kanya ang buong istorya, mula simula hanggang dulo. Si Isabela, si Thomas, si David, ang pagtataksil, ang pakikibaka, ang paghihiganti, lahat. Nakikinig si Mia, hindi sumasabat, hindi nanghuhusga, nakikinig lang. Nang matapos ako, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasama sa pagtataksil? Hindi yung nasaktan ka, kundi yung tinuturuan ka nitong huwag nang magtiwala sa kahit kanino. Tama siya. Nagtayo ako ng mga pader sa paligid ko, kahit sa mga taong naging tapat sa akin. Mabait ako, propesyonal pero hindi malapit. Napansin yun ni Mia. Sinabi niya sa akin na hindi ko kailangang mag-isa sa lahat, na may mga tao ako sa paligid ko na gumagalang sa akin.
Na nandyan hindi dahil sa pera kundi dahil naniniwala sila sa ginagawa namin. Si Mang Lito, ang maestro. Si Stephen, ang accountant. Siya mismo. Walang sino man sa kanila ang nagtaksil sa akin. At hindi nila gagawin kung bibigyan ko sila ng pagkakataong patunayan ito. Noong gabing yon, umuwi ako na may dalang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Hindi pag-asa na babalik sa dati ang lahat, kundi pag-asa na maaaring maging mas mabuti pa. Na makakapagtayo ako ng bago, hindi lang sa negosyo kundi pati sa buhay. Kinabukasan, tinawagan ko si Isabela. Sinabi ko sa kanya na pumunta siya para kunin ang mga naiwan niyang gamit sa apartment. Dumating siya noong Sabado ng hapon. Eleganteng manamit. Naka-makeup na parang may date. Siguro sinusubukan niyang ipaalala sa akin ang dating Isabela. Yung minahal ko 10 taon na ang nakalipas. Mabagal siyang nag-empake. Hinahawakan ang bawat bagay na parang nag-aalala. Sinubukan niyang magsimula ng usapan ng ilang beses. Tinanong niya kung mag-isa lang ako, kung may bumibisita sa akin, kung masaya ako. Maikli ang mga sagot ko, hindi ako bastos, pero hindi rin ako pala kaibigan. Nang matapos siya, tumayo siya sa tapat ng pinto, puno ng kahon ang mga kamay. Sinabi niya, "Miguel, pwede ba tayong mag-usap?" Tinitigan ko siya at nakita ko ang isang kahinaan na hindi ko pa nakikita dati. Siguro nandyan lang yun palagi, siguro ayaw ko lang makita. Sinabi ko sa kanyang umupo kami. Ikinuwento niya sa akin kung gaano siya natakot noong nawala sa akin ang kumpanya. Kung paano siya kinumbinsi ni Thomas na pirmahan ang mga papel. Sinabi sa kanya na iyon ang pinakamabuti para sa aming kinabukasan, nahahatiin ang pera at magiging maayos kaming lahat. Sinabi niyang hindi niya alam na pagtataksil yon, na akala niya ay normal na business move lang. Sinabi niyang nagsisisi siya na gusto niya ng pangalawang pagkakataon. Nakikinig ako sa kanya at sinusubukang makaramdam ng kahit ano. Galit, lungkot, pagmamahal, kahit ano. Pero wala akong naramdaman kundi kawalan. Siguro masyado nang matagal ang lumipas. Siguro nakapagpasya na ako, hindi ko lang inaamin sa sarili ko. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Isabela, hindi kita mapatawad. Hindi ko alam kung magagawa ko yon. Umiyak siya. Hindi malakas kundi tahimik tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko siya inalo. Hindi ako naging malupit, pero hindi rin ako nakiramay. Naging tapat lang ako. Tumayo siya, kinuha ang mga kahon at umalis ng walang salita. Isinara ko ang pinto sa likod niya at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, naramdaman kong makakahinga na ako ng normal. Ang tagsibol ay nagdala ng mga bagong hamon. Ang kumpanya ay mayroon ng mahigit 40 empleyado. May mga proyekto sa buong Pilipinas, mula Cebu hanggang Davao. Pero kasabay ng paglago ay ang mga problemang hindi ko inaasahan. Ang ilang manggagawa ay naiinggit sa isa't isa, nagkakapatong-patong ang mga proyekto. Nagiging mas mahirap ang komunikasyon. Naintindihan ko na hindi ko kayang kontrolin lahat mag-isa tulad ng dati. Kailangan kong matutong mag-delegate. Mas mahirap yon kaysa sa inaakala ko. Buong buhay ko ako ang gumagawa ng mga bagay, tinitiyak ang bawat detalye, present sa bawat construction site. Pero ngayon, hindi na yon posible. Kailangan kong magtiwala sa ibang tao na gagawin nila ang trabaho ng tama. At ang magtiwala sa iba, matapos ang lahat ng nangyari, ang pinakamahirap na gawain sa lahat. Si Mia ang nagpabalik sa akin sa lupa. Isang araw, matapos kong mag-aaksaya ng 3 oras sa pakikipagtalo sa isang supplier dahil na-delay ang delivery ng 2 araw, umupo siya sa opisina ko at sinabi ng direkta, "Miguel, hindi ka pwedeng nasa 3 lugar ng sabay-sabay. Kailangan mong hayaan ang mga tao na gawin ang trabaho nila." Hindi ako sumang-ayon agad, pero alam kong tama siya. Dahan-dahan, nagsimula akong magbigay ng mas maraming responsibilidad kay Mang Lito, ang maestro. Mapagkakatiwalaan siya, nasa oras, hindi gumagawa ng mga palusot tulad ni Thomas. Binigyan ko si Stephen ng buong kontrol sa pinansya, nang hindi ko na kailangang personal na suriin ang bawat invoice. At binigyan ko si Mia ng kalayaan na magdisenyo ng mga proyekto ng mag-isa nang hindi ako bumubuntot sa kanya. Nakakagaan ito ng pakiramdam. Sa unang pagkakataon, nakapag-isip ako ng pangmatagalan sa halip na mag-apula lang ng sunog araw-araw.
Nagsimula akong tingnan ang mas malaking larawan, magplano ng pagpapalawak, mag-isip ng mga bagong merkado. Pero may dumating na tawag na hindi ko inaasahan. Si David. Tumatawag siya mula sa hindi kilalang numero. Siguro akala niya hindi ko sasagutin kung makikita ko kung sino siya. Iba ang boses niya kaysa noong huli kaming nag-usap. Mas mahina, mas kalmado. Sinabi niyang may kailangan siyang ibahagi sa akin. Isang bagay na hindi ko alam tungkol sa buong sitwasyon. Sinabi ko sa kanya na wala na kaming dapat pag-usapan. Pero nagpumilit siya. Sinabi niyang utang niya sa akin ang katotohanan kung wala nang iba. Pumayag akong makipagkita pero sa pampublikong lugar lang. Isang coffee shop sa Makati, yung pinagkitaan namin ni Thomas nung nakipag-negotiate ako sa pagbili ng kumpanya. Mas malala ang itsura ni David kaysa kay Thomas noong huli ko siyang nakita. Nangayayat siya, pumuti ang buhok, pagod ang mga mata. Umupo siya, umorder ng kape na hindi naman niya ininom at nagsimulang magsalita. Sinabi niya sa akin na ang buong ideya na sipain ako sa kumpanya ay hindi galing sa kanya. Hindi rin galing kay Thomas, galing kay Isabela. Si Isabela ang lumapit kay Thomas, sinabi sa kanya na plano kong ibenta ang parte ko sa kumpanya nang hindi sinasabi sa kanila na nakikipag-usap ako sa kompetisyon na ako ang traidor. Walang katotohanan doon siyempre pero naniwala si Thomas. At pagkatapos siya, Isabela, ang nagmungkahi ng solusyon. Sipain ninyo si Miguel bago niya kayo sipain. Hindi ako makapaniwala. Tinanong ko siya kung bakit ngayon niya lang ito sinasabi. Pagkatapos ng lahat, bakit hindi niya sinabi noon pa? Sinabi niyang nahihiya siya, naduwag siya, na alam niyang mali pero masyado siyang mahina para labanan si Tomas. Ngayon, natapos na ang lahat, na wala nang natira sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay sabihin ang totoo. Tinanong ko siya kung may ebidensya siya. Sinabi niyang wala, na lahat ng usapan ay personal, na walang text or email. Salita lang niya laban kay Isabela. Pero tumingin siya sa akin sa mata at nakita kong hindi siya nagsisinungaling. Wala na siyang dahilan para magsinungaling ngayon, na wala na siyang pwedeng mawala. Umalis ako sa coffee shop na tuliro. Lahat ng akala kong alam ko, lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa pagtataksil na yon, ay mas malala pa pala kaysa sa inaakala ko. Hindi lang alam ni Isabela ang plano, siya ang utak nito. Ibinenta niya ako, at pagkatapos ay nanatili sa bahay natulog sa kama ko, naglaro bilang biktima nung pumutok na ang lahat. Nag-drive ako pa uwi pero hindi ako pumasok. Pumarada ako sa harap ng building, nag-isip. Bakit niya gagawin yon? Pera? Mas madali sanang umalis na lang at humingi ng divorce kung hindi na niya ako mahal. Pero iba ito. Ito ay aktibong pagsira, na parang gusto niyang bumagsak ako ng tuluyan. Tapos may pumasok sa isip ko. Si Thomas. Siguro hindi lang pagkakaibigan ang mayroon sila. Siguro may higit pa. Mukhang imposible pero habang iniisip ko, mas nagkakaroon ng saysay. Ang paraan ng pag-uusap nila kapag magkasama sila, kung paano niya palaging ipinagtatanggol ang mga desisyon niya sa negosyo, kung paano siya palaging nagpupumilit na mag-weekend kami, kasama siya at ang asawa niya. Kailangan kong malaman. Tinawagan ko si Thomas. Ayaw niyang sagutin. Nag-text ako, tumawag gamit ang ibang numero, nagpumilit. Sa wakas sumagot siya. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko kay David. Tinanong ko siya kung totoo. Matagal siyang natahimik. At pagkatapos ay sinabi niya, oo, may nangyari sa amin. Pero hindi iyon importante. Ilang beses lang, walang seryoso. Na parang nagiging mas mabuti yon. Na parang ang katotohanang niloko ako ng asawa ko kasama ang matalik kong kaibigan at pagkatapos ay inorganisa ang pagpapatalsik sa akin sa kumpanya ay maaaring maging walang seryoso. Pinutol ko ang tawag. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmura. Pinutol ko lang. Pakiramdam ko ay nasampal ako. Sa lahat ng buwang ito, akala ko alam ko kung anong nangyari. Akala ko naiintindihan ko kung sino ang pinaghihigantihan ko at bakit. Pero hindi ko pala alam kahit kalahati ng kwento. Pumunta ako kay Mia. Hindi pa naman gabi, mga 9:00. Pero hindi ko kayang manatiling mag-isa. Binuksan niya ang pinto, nakita ang mukha ko at pinapasok ako agad ng walang tanong. Umupo kami sa sala niya, isang maliit pero komportabling espasyo na puno ng libro at halaman. Ikinuwento ko sa kanya lahat. Si David, si Thomas, si Isabela, ang relasyon nila,
Ang pagtataksil na mas malala pa kaysa sa kaya kong isipin. Nakikinig si Mia, gaya ng dati, nang walang panghuhusga. Nang matapos ako, tinanong niya, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Magandang tanong yon. Ano nga bang magagawa ko? Nakaalis na si Isabela, wala na akong koneksyon sa kanya. Si Thomas at David ay nawalan na ng lahat. Wala na akong mapaghihigantihan pa ng higit sa nagawa ko na. Pero naintindihan ko, hindi ko gusto ang paghihiganti. Gusto ko ng kapayapaan. Gusto kong isara ang bahaging yon ng buhay ko. Totoong isara, hindi lang sa labas kundi pati sa loob. Hanggat dala ko ang galit na ito, ang sakit na ito, ang mga taong ito ay nasa isip ko pa rin. Kontrolado pa rin nila ang isang bahagi ko. Sinabi ko kay Mia, gusto kong makalimot. Gusto kong magpatuloy. Ngumiti siya. Iyan ang pinakamatalinong bagay na sinabi mo sa mga nakaraang buwan. Nagsimula akong trabahuhin yon. Hindi naging madali. Sa tuwing may magpapaalala sa akin kay Isabela, kay Thomas, sa pagtataksil, nararamdaman ko ang pag-akyat ng galit. Pero sa bawat pagkakataon, ipinapaalala ko sa sarili ko kung ano ang naitayo ko. Hindi ko lang nakaligtas sa pagsubok nilang sirain ako. Umunlad ako. Naging mas matagumpay ako kaysa sa naging kami kailanman. At iyon ang pinakamalaking tagumpay sa lahat. Nagsimula akong lumabas ng mas madalas. Hindi sa mga club o bar, kundi sa mga event, business dinner, conference. Nakakilala ako ng mga bagong tao, gumawa ng mga bagong koneksyon. Nagsimula akong tumingin sa hinaharap sa halip na sa nakaraan. At dahan-dahan, napakabagal, nagsimula akong maramdaman na ako na ulit to. Isang gabi, nasa isang charity event ako na inorganisa ng lungsod para sa renovation ng isang bahay ampunan. Kasama ko si Mia, ipinresenta namin ang isang joint project kung saan libre naming inayos ang isang silid sa ampunan. Maliit na bagay lang, pero malaki ang ibig sabihin. Pagkatapos ng presentasyon, lumalapit ang mga tao para batiin kami, makipagkamay, makipag-usap. At doon, sa gitna ng maraming tao, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagmamalaki. Hindi pagmamalaki bilang kayabangan, kundi pagmamalaki bilang kasiyahan. Ipinagmamalaki ko ang naitayo ko, ang taong naging ako pagkatapos ng lahat. Tumingin sa akin si Mia at sinabing, "Nakikita kitang nakangiti. Matagal ko nang hindi nakikita yan." Tama siya. Nakangiti ako, totoong ngiti, hindi lang paimbabaw. Ang tag-init ay nagdala ng pinakamalaking proyekto sa aking karera. Nagbukas ang lungsod ng Manila ng bidding para sa renovation ng isang makasaysayang gusali sa Intramuros, isang lumang gusali mula sa panahon ng Espanyol na gagawing cultural center. Napakalaki ng halaga ng proyekto at mas malaki pa ang prestihiyo. Lahat ng construction firm sa Pilipinas ay nag-aagawan para sa kontratang yon. Isang buwan kaming naghanda ng offer. Dinisenyo ni Mia ang bawat detalye. Iginagalang ang makasaysayang arkitektura pero nagdaragdag ng mga modernong elemento. Kinwenta ni Stephen ang bawat piso. Tinitiyak na kami ay mapagkumpetensya ngunit kumikita. Chinek ni Mang Lito ang lahat ng teknikal na aspeto, mula sa istruktura hanggang sa mga instalasyon. At ako ang nagsama-sama ng lahat sa isang presentasyon na kailangang kumbinsihin ng komite na kami ang tamang pagpipilian. Ang araw ng presentasyon ay noong Hulyo, isang mainit na araw kung kailan ang buong Manila ay parang niluluto sa araw. Pumasok ako sa silid na puno ng mga opisyal, arkitekto, eksperto. 15 sila nakaupo sa isang malaking mesa, seryoso, mahigpit. May kilala akong ilang pangalan sa kanila, mga taong malapit kay Thomas, na baka mas gugustuhing ibigay ang proyekto sa iba. Pero alam kong ang aming offer ay magsasalita para sa sarili nito. Nagpresent ako sa loob ng 50 minuto. Ipinakita ko ang mga visualization, mga plano, ang timeline ng trabaho, ang budget. Sinagot ko ang lahat ng tanong. Walang nakagulat sa akin. Nang matapos ako, nakita ko ang pagtango ng mga ulo. Nakita ko ang interes sa kanilang mga mata. Alam kong may pagkakataon kami. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag. Nakuha namin ang proyekto. Hindi lang dahil kami ang pinakamura o pinakamabilis, kundi dahil kami ang pinakamahusay. Eksplisitong sinabi yon ng komite sa kanilang paliwanag. Pinakamahusay na disenyo, pinakamahusay na plano, pinakamahusay na reputasyon. Wala akong masabi. Hindi lang ito trabaho.
Ito ay isang pagkilala na nakarating na ako sa pinakatuktok. Nagdiwang ang buong team noong gabing yon. Nagpa-reserve ako sa isang restaurant sa BGC, isang lugar na may tanawin ng buong Manila. Dumating ang lahat, mula sa mga manggagawa hanggang sa mga designer. Nagbigay si Mia ng maikling talumpati. Nagpasalamat sa lahat sa kanilang pagsisikap, sinabing simula pa lang ito. Itinaas ni Mang Lito ang kanyang baso at sinabing, para kay Miguel ang taong hindi sumusuko. Uminom kami, tumawa, nagdiwang na parang nasakop namin ang mundo. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang gustong maramdaman. Ang pagiging kabilang. Hindi lang tagumpay, hindi lang pera o pagkilala, kundi ang pakiramdam na bahagi ako ng isang bagay na mas malaki. Ang mga tao sa paligid ko ay hindi lang empleyado. Pamilya sila, sa sarili nilang paraan, isang pamilyang binuo ko noong trinatraidor ako ng sarili kong kadugo. Kami ni Mia ang naiwang huli matapos umalis ang lahat. Nakaupo kami sa terrace, pinapanood ang mga ilaw ng syudad, umiinom ng wine sa katahimikan. Komportable, walang pressure, walang ilangan. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ako. Hindi dahil sa proyekto kundi dahil sa landas na tinahak ko. Mula sa isang sirang tao na pinagtaksilan, hanggang dito, isang matagumpay na negosyante na nagtatayo ng mga bagong tulay sa halip na magsunog sa paghihiganti. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi niya, noong una tayong seryosong nag-usap, nakita ko ang galit sa iyo. At makatwiran yon. Pero ngayon, iba na ang nakikita ko. Nakikita ko ang kapayapaan. Nakikita ko ang isang taong natutong magpatawad, hindi sa kanila, kundi sa sarili niya. Matagal ko yung inisip nung gabing yon. Siguro tama siya. Siguro ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi yung nakuha ko ang kumpanya o pinilit ko silang magbenta. Siguro, yung hinayaan kong maging hindi sila importante. Huminto akong isipin sila araw-araw. Huminto akong dalhin ng bigat na iyon. Hindi na sila bahagi ng kwento ko. Isa na lang silang footnote. Naintindihan ko na iba na ang tingin sa akin ni Mia noong gabing yon. Hindi bilang boss o partner sa negosyo, kundi bilang isang lalaki. At naintindihan ko na iba na rin ang tingin ko sa kanya. Hindi lang siya isang brilyanteng arkitekto. Siya ang babaeng sumuporta sa akin noong wala ng iba, na naniwala sa akin noong kahit ako ay hindi naniniwala sa sarili ko, na nandyan sa pinakamahirap na sandali nang walang anumang inaasahan kapalit. Wala akong sinabi noong gabing yon. Masyado pang maaga. Pero alam kong may dahan-dahang lumalago sa pagitan namin. Isang bagay na malusog. Isang bagay na maganda. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, hindi ako natakot doon. Hindi ako nagtayo ng pader. Hindi ako tumakas. Hinayaan ko lang na umusbong ang mga bagay ng natural. Sa mga sumunod na buwan, dahan-dahang nagbago ang relasyon namin ni Mia. Nagsimula kaming mag-spend ng mas maraming oras ng magkasama. Hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil nag-e-enjoy kami sa kumpanya ng isa't isa. Lumalabas kami para mag-dinner, manood ng sine, maglakad sa parke. Magaan lang, walang pressure, walang drama. At naramdaman ko na tama ito. Noong Setyembre sinimulan namin ang trabaho sa makasaysayang gusali. Ang unang araw sa site ay mahiwaga. Pinanood ko ang mga manggagawa na pumapasok, nagsisimula sa trabaho. At alam kong ito ang proyektong mananatili matagal na matapos akong mawala. Mag-aaral ang mga bata sa gusaling ito. Manunood ang mga tao ng mga palabas, exhibit, konsyerto. Nag-iwan ako ng isang marka na hindi mabubura. Isang gabi nasa site ako mag-isa, tinitingnan ng ilang detalye. May narinig akong mga yapak sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Isabela. Hindi siya tumawag, hindi nagpasabi. Dumating lang siya. Mukha siyang iba, siguro mas mature, siguro mas tapat lang. Sinabi niyang narinig niya ang tungkol sa proyekto, na nakita niya ako sa dyaryo, na ipinagmamalaki niya ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Nagpasalamat ako, malamig pero magalang. Pagkatapos sinabi niya ang tunay niyang pakay. Miguel, maaari ba akong humingi ng tawad? Matagal ko siyang tinitigan. Isang bahagi ko ang gustong magsabi ng hindi. Gustong magbigay ng isa pang sakit, isa pang pagtanggi. Pero ang isang bahagi ko, yung pagod na sa galit, yung gustong matahimik ay sinabi ang totoo. Hindi kita mapatawad, Isabela, hindi dahil galit ako sa'yo,
kundi dahil wala na akong nararamdaman para sa'yo. Walang pagmamahal, walang galit, wala. At siguro, yun na ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Hindi siya umiyak. Tumango lang siya na parang naiintindihan niya. Sinabi niya, nararapat kang maging masaya. At pasensya na kung hindi ako ang taong kayang ibigay yun sa'yo. At umalis siya. Simple lang. Walang drama. Walang eksena. At nagpapasalamat ako para doon. Dumating si Mia makalipas ang ilang sandali, nagdala ng kape at cake. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol kay Isabela, pero sa tingin ko alam niya. Umupo kami sa isang lumang bangko malapit sa site. Pinapanood ang Manila habang nabubuhay sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. At sa totoong unang pagkakataon pagkatapos ng lahat, naramdaman kong ganap na akong malaya. Ang kumpanya ay nagpatuloy sa paglago. Sunod-sunod ang mga proyekto. Ang buhay ay naging puno sa paraang hindi posible dati. Natutunan ko ang aral na hinding-hindi ko makakalimutan. Maaring kang traidorin ng mga tao. Nakawin ang lahat. Subukang sirain ka. Pero hindi nila mananakaw kung sino ka talaga. Ang iyong lakas, ang iyong talino, ang iyong kakayahang bumangon at magtayo muli. At yun lang ang tunay na mahalaga. Habang nakaupo ako rito isinusulat ito, tinitingnan ko ang hinaharap ng may pag-asa. Plano namin ni Mia na magbukas ng isa pang opisina, siguro sa Cebu o Iloilo. Gusto naming lumawak, kumuha ng mas malalaking proyekto, siguro kahit magtayo ng mga bagong gusali, sa halip na mag-renovate lang ng mga luma. Posible na ang lahat ngayon. At sina Thomas, David, Isabela, naging bahagi na sila ng nakaraan. Hindi ko na sila iniisip. Siguro natagpuan na nila ang kanilang kapayapaan, siguro hindi. Hindi ko na yun alalahanin. Ang alalahanin ko ay ang pagbuo ng hinaharap, hindi ang pag-aayos ng nakaraan. Kung sinusubaybayan ninyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at sabihin kung ano ang iniisip ninyo sa comments. Malaki ang ibig sabihin ng suporta ninyo.